Maganda ang gising ng lahat. Ay, well ako, maganda ang gising ko. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mga followers ko, subscriber, mahilig sa sports, lalo na mahilig sa boxing, at mga follower po ni Casimero, pati hater. Dito po sa ating recorded episode, pag-uusapan po natin ang a day after the Casimero demolition of Luis Neri. In-expect nyo ba yan? Ako, in-expect ko yan. Ako, sasabihin ko sa inyo yung totoo dito ha. I-explain ko na mabuti. Pero kung titingnan nyo yung pinaka-latest prediction ko, sinabi ko, at in-explain ko, kung pinanood nyo, talagang, lalo na nung pagkatapos ng weigh-in, alam ko na lalo ng durog itong si Luis Neri. Pero pag-usapan natin, ito bang panalo ni Casimero ay sapat na para lumaban itong si Naoya Inoue or baka lalong ayaw. Okay, pag-usapan din natin, may nagamon. At alam mo, meron akong napansin. Hindi ko alam kung napansin mo to ha, sa camp ni Casimero lately, lalo na dito sa labang kay Luis Neri. And sasabihin ko sa inyo yan, mag-intro lang ako ng mabilis. Diyan lang kayo guys ha. Salamat po sa mga nag-resubscribe, nag-refollow. Salamat po sa lahat ng naniniwala. Nabe-bless talaga ako ni Lord dahil alam mo na, matapang balanse, laging tapat. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Napagod ako kahapon kasi sa umaga, na-invite tayo ng NBA Prime. So shoutout, meron akong bagong jacket sa NBA Prime ng NBA Finals Game 2 watch party. So I also cover basketball guys. And syempre buong araw tayo nagtrabaho and pagkatapos po ng panalo ni Casimero, lumabas muna kami syempre ng pamilya dahil pumaldo eh. And again, game responsibly. I'm still brought to you by Arena Plus. Matagal na kaming partner ng Arena Plus, 3+ years na. And I'm so happy na nabibless ako kahit madaming bashers. Basta sa akin guys, napansin ko mas mahirap minsan gumawa ng tama. Parang yung iba gusto doon ka lang sa mali eh. Huwag ganon. Okay? So, anyway, balik tayo kay Casimero. Unang-una, I'm truly happy for Casimero, especially ito Ring Magazine, binansin siya ng Ring Magazine and ng mga mainstream, ganyan sumagot Casimero. Sana hindi na siya sumagot sa okay, yung kunwari, yung mga hater niya, mga bashers niya, yung mga nagsasalita ng negatibo sa kanya, kahit sa akin, wag na siya sumagot because he has the perfect answer. Ito yung pinaka-perfectong sagot sa lahat. Hayaan mo yung mga fans magsalita. Fans yan eh. Yung mga fans, talagang kung magalit sila, at least hindi ikaw. You protect yourself. So, and I'm sure nakinig ka sa akin. Although hindi ako yung direktang nag-advise, yan din may mga nag-advise sa'yo. So far, tama yung ginagawa mo. Okay? Mamaya ko sabihin sa inyo kung anong napansin. Napansin ko during his training camp na nag-convince sa akin na tatalunin niya si Luis Neri at pababaksakin niya si Luis Neri. Okay? And malamang alam din ng iba pero hindi ko alam kung naisip mo to. Hindi ko talaga alam. And let me know kung naisip mo to. Wag kang mandaya. Bawal madaya dito. Anyway, salamat ha. Please make sure na nakasubscribe na kayo, nakahit ang notification bell, lalo na bumaligtad na daw. Ang tag dito, bumalimbing na naman si Pau Salud. Mas masarap kasi pag may panahon kasi guys para i-bash or i-criticize, no? Pag talo, i-criticize. Pag panalo, dapat iangat natin. Normal lang yan. Kasi ang trabaho po, ang trabaho namin is to look at the numbers, look at the history, and assess based on our understanding. Hindi po naman laging tama, hindi po naman laging mali. At throughout the history, no, and I know I have some faults, sabi ko nga, no, minsan nakikipag-asaran ako, pero hindi ako talagang nagbe-below the belt. Hindi talaga ako, ayoko talaga ng away ever since napapasali lang ako. Alam niyo yan, alam ng mga tunay na followers ko yan. But when it times to criticize, I criticize kasi pero when it's time to praise him, we praise him. And so, kaya ako, nakikiusap ako sa mga followers ko, sa Casimero, as a Pauka Sports, na, if you have nothing good to say for Casimero, let him celebrate. Let's be happy for him. Tama po ba ako mali? Okay. I don't care kung i-bash ako, pero yung Casimero, as a responsible person,
a person na, hindi media ha, let's let him be happy kasi karapatan niya, napatunayan niya. Nanalo siya sa weigh-in. You see what I did there? Sinabi ko nanalo siya sa weigh-in. Nanalo siya sa laban. In fact, hindi lang siya nanalo. Talagang he made the statement against a formidable opponent. Wala na tayong masasabi na magtataho, magbabalot. Kung meron ka pang masasabi, hater ka na talaga. But alam ko yung mga followers ko hindi hater. Ako may hater ako. It's fine. You continue to hate me. I want you to hate me. Gusto kong magalit ka, mag-comment ka. I do not care because I know na nabibless ako. I'm continue to be blessed. Diba? I have a lot of project, my business growing. In fact, one of my businesses is that, so kung may mga OFW po dyan, or may mga gusto pong mag-invest in property, in condo units, I'm part of a brokerage, Realty One Group Upgrade, where I can help you find your next investment. You know, kung meron kayong mga millions na tinatabi dyan and nowhere to go, property is still the best. And it's the best time to get property right now. Alam mo kung bakit? Ang daming magagandang deals. Sobra. And if you want to learn more about that, send me a message. Mas maganda kung doon sa Pausalud Project, yung isang kong page. Yung kasi medyo personal at saka doon ko ilalagay yung mga realty. So, support nyo po ako dyan. Sobrang nabibless ako, no? Because I stay honest. Kasi dapat sa inyo ako maging totoo. Hindi dapat ako yung sobrang bola lang, no? Hindi lang pa-hype. Anyway, maganda talaga yung panalo ni Casimero. Sobrang saya ko. Marami akong gagastos sa Malaysia kasi magbabakasyon kami next month. So, nabuko na dahil dyan. Salamat, Casimero. At regarding kay Casimero moving forward, kami that will be stupid enough not to resign Casimero. No? That was a great performance. Luis Neri, medyo masyadong nagtapang-tapangan. Wala naman siya sa kondisyon. 'Di ba? Yung mga tunay na nagfa-follow sa akin, napapanood yung mga video ko. Now, we make mistakes. Okay? But we acknowledge mistake. And when we saw something, gaya ng nakita ko dito, sabi ko, wala. Yung mga nagsasabi na plano niya para malabo eh. Kasi kung magpapa-overweight ka, tapos mababawasan ka ng million, that sucks. Hindi magandang plano. At saka nakikita mo sa body language ni Luis Neri. Kita mo naman 'di ba? Na talagang medyo matamlay. And we also have to give credit. Now, may mga magko-comment kaagad, magagalit. Sir, kahit kondisyon matatalo 'yan. Yes, possibly, pero hindi na best na babaksak 'yan. Kasi we cannot underestimate Luis Neri. He is a formidable opponent. 'Di ba? Kasi talagang from the start, we all know na he had also weight issues. And halata, walang angas eh. Yung Casimero, kita mo, weigh-in pa lang, talagang may angas pa rin. Gusto niyang magpabaksak, may galit. Which is all part, may emotion eh. May passion. Yung Luis Neri parang, I don't wanna be here. And I don't think he's gonna be back in Japan anytime soon because of his overweight issue. Baka mabana yan. Now, Casimero is the hero of Japan. Tama ba ako? Mali. He is. Daming sa kanya doon. Hindi na ako hindi na ako magpapaka yung technical kasi obvious naman na yung suntok ni Casimero is the big deal. It's the big difference maker. Yeah. Malakas pa rin. Especially early. Hindi natuto yung mga tao, no? Hindi na natuto yung mga kalaban nila. Sasabay sa una, wala pa sa kondisyon. Parang hindi nanonood ng highlight ni Casimero to mga to eh. 'Di ba? So, eto na, sabihin ko sa inyo yung napansin ko. Ang napansin ko kay Casimero, listen and let me know if I'm right or wrong on this one. Makinig po kayo na mabuti. Naka-block ako sa Facebook page niya. Sana Quadro Alas, it's my boy, Jason. Wag mo na kayo block. Okay? Isa na ngayon ulit ako. Balingbing, okay? Sabihin mo na kasi, again, naniniwala ako na may panahon para mag-criticize, may panahon para magbigay ng negative comments, pero may panahon para And you always know, alam nyo, kilala nyo ako, lahat kayo dyan, na ginagawa ko lang kung ano yung nakikita ko, kung ano yung trabaho ko. Hindi ako magpapakontrol, but kung panahon para kayo ay iangat natin. No? Naalala nyo, bago ko sabihin ko ano yung napansin ko
Sorry kung bibitinin ko kayo ha. Naalala niyo po ba nung nag-prediction ako sa mga laban, yung kay Tommy Sokoshi? Okay? Sabi ko, mananalo siya doon kahit isang kamay. Was I right? Or was I wrong? Okay. Yung kay Kameda, daming nagalit sa akin. Kasi sabi ko, delikado siya doon. Baka matalo siya doon. Matatalo siya doon. Natalo. Kasi kahit sabihin ng mga tao, hindi ka naman boksingero, wala ka namang alam, kahit si Jason sabihin, I am a well-studied person. And I like to believe, naniniwala ako na magaling ako mag-aral kasi, I'm a smart student. And I've studied the fight game for a long time. Pinagmamayabang ko, which is, sabi ko nga kasi okay lang magyabang pag may pagmamayabang. Kaya ko mabuhay kahit wala akong boxing. Pero dahil mahal na mahal ko ang boxing, pinag-aaralan ko ito. Ginagastosan ko ito. At ngayon, ito na ang gumagastos sa akin. Isa sa gumagastos sa akin. So, sinabi ko, Tommy Sokoshi, inanakaut niya yan. Okay. Yung Kameda, sabi ko, delikado. 126 yun eh. Mabigat yun eh. No? That's not his weight division. Saul Sanchez. Diba? So, maraming nagalit sa akin. Pero, I was vindicated in all of them. Diba? So, but it's not about me. Now, yung kay Casimero, talagang I know from the start, lalo na nung totoo, talagang mas napaganda pa na-delay kasi mas humaba ang training. Kaya naman pagkita mo pa lang sa weigh-in yung mga nagbubulag-bulagan na lang magsasabi na wala talaga sa condition. Meron eh. Kita eh. And of course, again, I respect the opinion of other people, of other analysts. Si JM Siyasat nga umakyat eh. So, nakipag-banter lang tayo ng konti, pero I respect him. I respect Ed, I respect Homer, I respect all of the other journalists, lalo na yung mga mainstream. Kasi sila, pinag-aralan nila yan. And it's always a risk. Risky kaya yung mukha namin na nagsasabi kami na matatalo, mananalo, tapos mag-criticize kami. Risky kasi mababash kami. Pero it's all part of the game. We make mistake. Sometimes we're right. Unfortunately, pag mali ka, dyan dumadami yung bashers mo, critics mo. Pag tama ka, tahimik lang sila. Wala rin minsan magko-congratulate sa'yo. But, ganun talaga eh. Pero ngayon, ako nagsasabi, hindi para sa akin para kay Casimero, again, stop criticizing, stop bashing him. It's time to celebrate him right now. Because he proved that he did the work. Nakita naman natin yung produkto eh. Hindi mo na kailangan makita yung training. And in fact, yan yung sasabihin ko sa inyo. Eto na. Gusto kong i-comment nyo, nakaabot kayo dito sa kwentuhan na to, na, Sir, napansin ko rin. Sir, napansin ko rin. Pa-comment po Sir, please po, okay lang. Para malaman ko rin kung sino po yung mga subscribers ko, yung mga solid na subscriber ng Paco Sports na ever since during the awayan, yung mga ganito. And I wanna move forward. So, ang napansin ko, and kung, eto ganito gagawin ko. I-open ko na yung YouTube. Kasi, yung sasabihin ko, tungkol po sa YouTube, ang napansin ko, sa kanyang laban, sa kanyang training, halos wala po silang yung mga ginagawa na nila dati na sobrang daming live, sobrang daming vlog. Alam mo, yan yung isa sa kinikriticize sa kanya ng maraming tao. 'Di ba? Yung lagi-lagi silang nag-vlog, eto halos wala silang vlog. Ang vlog nila, patak-patak lang. 'Di ba? Napansin nyo? Sino po nakapansin nito? Na pag sila po, lang talagang ang nilalagay lang nila yung mabilis na training. 'Di ba? And this is also kind of a clue for us. No? Clue yan na nagpo-focus sila sa training. Kita mo si Casimero, hindi nga masyado nagsasalita. Konti-konti lang talaga eh. Napansin niyo po ba yon? So, ilang videos na hindi katulad dati, sangkatutak. Nabuti dito kasi hindi makakapag-block dito eh. Bawal mag-block sa
So that's the good thing. Yan, natuto sila. Diba? Sinunod din nila yung isa sa payo ko. Alam ko maraming nagpapayo sa kanya regarding, wag ka na muna mag-vlog, wag mo na muna ipakita. So, sinunod din naman nila. Yeah, hindi naman ang payo ko. Dapat may taga-vlog. Dapat nga hindi si Quadro Alas eh. Dapat meron silang official na magbibideo. Yung tama lang. Pero okay na rin yan, sikreto. Meron siyang binibigay for promotions. Pero meron siyang tinatabi para sa kanila. Kasi tama naman yun. Magbigyan mo yung mga fans kasi marami kang fans. Yun yung tamang-tama lang yung number ng vlog nila to give kami mga vloggers na sumusuporta sa kanya, whether negative or positive ang binabalita, yung mga mainstream pala, no? Ito pala yung pinakamagandang sagot. Mga pinakamagandang sagot, imanalon, mag-make ng statement na ganito. Yan, that's it. John Riel. That's how I do, no? Yung mga tao magbabash pero nakikita nila, may bago akong ganito, nakikita nila successful ako. That's the perfect answer. Regardless of sabihin nilang talo ka, malungkot ka, parang talo ka ganito. Pero pag nakikita nila ako, alam nila na may kakayanan tayo, no? So yun yung perfect answer to be successful sa mga bashers mo, sa mga haters mo. And you were successful. Okay? And yan ang dapat. No? So, again, yan ang napansin ko. Na yung training camp niya, hindi ganun ka public. Yung Nerita, close na close eh. Ibig sabihin naman nung pag close na close, wala man lang binibigay sa media. Walang problema yan. Ibig sabihin, baka may problema. 'Di ba? Tama ba ako? Hindi. Mahirap mag-admit ng kamalian. Pero mas mahirap pag hindi mo i-admit yan. Mahirap pag kumampi ka sa mali. No? Pero mas mahirap pag hindi ka pumalik ng side sa tama. And I'm willing, kumbaga, dapat willing tayo na, itama ang mali. Ganun dapat. So, may oras para mag-criticize, may oras para mag-congratulate. So, ako, salamat ako kay Casimero dahil may dagdag pera ako. Pero marami ako niyan. Dami lang mga basher. Anyway, next na natin, what's next for Casimero? That's a perfect question. Again, I think sa lakas na pinakita niya, promoters should go for him. Now, he has this, ngayon ko lang naisip mo, ngayon meron siyang parang tanong sa sarili. With that good a performance, I'm sure may mga promoters na gusto siyang kunin. And Kameda will be stupid if he doesn't resign Casimero to a good contract. Now, at the same time, I'm sure may mga Japanese promoter na gusto siyang kunin. Baka may mga Amerikano rin na gusto siyang kunin. Pero my advice is depending on his target and depending on kung sino yung gusto niya rin makala. If si Naoya Inoue pa rin, which is, nasabihin ko na, parang feeling ko malabo kasi aakyat yan ng 126 na. But tingin ko hindi pa rin lalabanan eh. Sa tingin ko lang ha. Kasi aakyat na, hirap na rin eh. If they meet naman sa 126, I think sa 126 pwede. So, yun naman ang mahirap kasi maliit siya sa 126 eh. Malaki siya, yes, pero yung power niya nasa, alam natin, sa 122 eh. Pero pag ganyan ang training niya, gaya ng ginawa niya, ganyan ang condition niya, kahit super featherweight, kaya niyang babaksakin. So, what's next? Picasso, naghamuna. I think that could happen. Sa Japan, kayang gawin ang paraan niya ni Kameda. I wouldn't be surprised as well if may mga ilang promoter na paligid-ligid. Pero ang recommendation ko, titingnan niya kung sino yung mga boxer na nasa championship ng division na tatargetin niya, whether it's super bantamweight or featherweight. And then, kung anong nationality noon, mas maganda kung doon na siya. Yung pinakamagandang promoter doon.
Stop yung mga tao na yung Amerika, hindi siya makapunta. Hindi, he doesn't need to because wala naman doon yung champion. Tsaka kumikita rin siya ng, in fact, mas malaki pa sa ibang mga Filipino boxers na lumalaban sa Amerika. No? Yeah, so, yun ang sa tingin ko. And again, kung umabot ka dito sa dulo, sa kwentuhan na ito, what do you think, guys? Ano pa sa tingin nyo? Sino ang magandang makalaban niya? Yung Naoya talagang sa tingin ko kasi hirap kasi ganyan na sinasabi ko pag nakapagsalita na tayo ng hindi maganda, may haharang at may relasyon tayong masusunog. So anyway, ako trabaho lang, and if you like this episode at gusto nyo ulit makipagkwentuhan sa akin, almost every day I do one content every day for boxing. Multiple sa Facebook, nire-reels ko, gumagawa ko ng mga reels. And dito po, wala man akong mga ganong kadaming highlights. Hindi ako magpapakita picture, puro mukha ko. Pero at least alam nyo, pag nakikita nyo yung mukha ko, ang sigurado na totoo lang lahat. Okay? Salamat po, and God bless everyone. Please do not forget, pa-comment, pa-share po, para malaman ng tao na si Pauka Sports supports Casimero. Kasi feeling ko, ito kung sabihin mo kung tama, pa-comment ng capital tama. Kung umabot ka dito sa dulo, i-replyan ko yung mag-comment ng tama o ilalike ko as soon as possible. Sa tingin ko po ganito, no? Sa tingin ko tama at dapat nasuportahan natin yung Casimero. Mas maganda doon tayo sa tama. 'Di ba? Again, time to criticize. At mas maganda kung magkaayos na lang. Tama po ba? Tama? Yan. Kaya parang naman di tayo Pilipino niyan. Makita mo yung plug ko. I'm proud to be Filipino. But we're doing our thing. Salamat, guys. And do not forget, just in case po and nandito yung number ko sa mga gusto pong mag-invest. Salamat. Peace. Pa-comment. Tama.